May mga ilan-ilan na mga mambabatas mga tol ngayon ang nagsalita kaugnay dito sa ginawang napakamarahas na aksyon ng China. Malapirata na nga ang ginawa nila mga tol dito sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So eto mula sa UNTV News and Rescue, panonoorin natin mga tol at syempre tulad ng dati as usual, magbibigay po tayo ng opinion, reaction, komentaryo sa mga balitang maiinit ngayon. Samahan ninyo ako mga tol. So sabi rito, naniniwala si House Deputy Minority Leader Leila De Lima na panahon na para ipagtanggol ng Philippine Navy ang mga sibilyang Pilipino na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas at paalisin ang umano'y mga piratang Chinese. Actually mga tol, kung tutuusin kayang-kayang gawin niya ng ating mga sundalo pagpapaalis. Pero ang hindi pa natin sure kung kaya natin yung retaliation ng China. 'Di ba? Kasi mga kapatid, ito hindi sa hindi sa fear-mongering to mga tol. Doon lang tayo sa real talk. Ang problema ng ating bansa, mga kapatid, nakikita naman natin nang hihingi ng sapat na budget ang ating sandatahang lakas. Kaso, ultimo pagbili nila ng missile, kini-question mga tol ng mga kongresista na tila baga walang tiwala sa kanila. May mga narinig pa nga tayo ba't bibili ng missile ang mga sundalo natin? Gagamitin lang yan sa mga kapwa nila Pilipino. Gagamitin lang yan sa mga komunidad dito sa ating bansa. Diba? Napapanood natin yan mga tol. Ngayon, kung ang ating mga sundalo kailangan pang ipagmakaawa, diba? Yung pondo, yung budget na gagamitin nila para ipagtanggol ang ating bansa. Saan sila huhugot ng lakas para labanan itong napakalaking bansa mga kapatid? O yan, isang tanong, sige, kayo sumagot. 'Di ba? Kung kailangan pa nilang ipagmakaawa yung pondo na gagamitin nila para ipagtanggol tayong lahat. 'Di ba? At bukod sa nagmamakaawa na nga sila, pinagdududahan pa sila mga tol, ginagawan pa sila ng issue, anong gagamitin nila para ipagtanggol tayo, 'di ba? So ngayon, ito mga kapatid, pag-usapan natin. Samahan ninyo ako. Now, bigyan natin to ng reaction video and commentary. Pero bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Magwa 180k na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong followers. Comment na lamang kayo sa ibaba kung meron kayong gustong sabihin o kung may opinion kayo, kung may reaction kayo sa mga balitang ating panonoorin. Kung gusto nyo lang panoorin yung balita na walang nagre-reaction ng ganito, pwede nyo pong puntahan yan sa UNTV News and Rescue. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Mariing kinundena ni House Deputy Minority Leader Mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima at Senator Risa Ontiveros ang pag-water cannon ng Chinese Coast Guard at militia vessels laban sa mga Pilipinong mangingisda malapit sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea noong December 12, 2025. Malapirata yung galawan, 3 mangisdang Pilipino ang sugatan sa insidente at may mga napinsalang bangkang pangisda. Si Congresswoman De Lima nababahala sa pangyayari at iginiit na hindi ito pwedeng hayaan at palampasin ng pamahalaan. Ayon sa kongresista, ito ang unang pagkakataong gumamit ang water cannon ng China direkta sa mga Pilipinong mangisda. Paglalarin ana ito ng sitwasyon mula sa karaniwang pambobomba ng tubig ng China sa mga sakyang pandagat ng Philippine Coast Guard o PCG. Sang-ayon tayo mga tol sa mga pahayag nito mga mambabatas na to. Wag nyo silang titignan as kakampi nating lahat mga tol. Kasi tungkulin nila yan. Kasi yung ibang mga mambabatas natin o yung ibang mga nasa gobyerno, minsan ginagamit lang nila yung mga ganitong klaseng issue para makakuha ng simpatya. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Hindi ko sinasabing ganon si Leila De Lima o kaya ganon si Risa Ontiveros. Pero matuto na rin kayong magmatsyag, matuto na rin kayong makiramdam kung ang isa bang politiko ginagamit lang itong mga ganitong issue para makakuha ng simpatya sa darating na eleksyon. Sasabihin, kakampi niyo ako, lumalaban ako sa China, hindi ako pro-China. Diba? Pero pagdating naman sa usaping pondo, usaping budget o usaping pangangailangan ng ating mga kasundaluhan, hindi naman natin sila mahagilap, diba? Tuloy natin.
Giit pa nito, tinatarget na rin ng China ang mga sibilyang mangisda at nangyayari ito mismo sa ating sariling Exclusive Economic Zone o EEZ. Matagal Kaya na nating naniniwala alam ang yan. kongresista, panahon na para ipagtanggol ng Philippine Navy ang mga sibilyang Pilipino na nasa ating EEZ at paalisin ang mga piratang Chinese. Sabi panahon na para ipagtanggol ng ating mga sundalong Pilipino, ang ating mga mangingisdang Pilipino. Alam nyo mga tol, hindi sa panahon na. Kasi mga tol, 9 years na. 9 years na nating iginigiit etong 2016 Arbitral Award natin. 9 years na. Kaya hindi pwede nating sabing panahon na. Bakit panahon na? Dapat noon pa mga tol. Noon pa. Noon pang 2012. Hindi na nga sana tayo magsasampa ng kaso sa dahig kung kaya natin Nung panahon ni Pinoy, mga tol, yung panahon ni Pinoy huhulihin sana ng mga Philippine Navy natin itong mga mangingisdang incheck na nangunguha ng mga giant clams, 'di ba? Dito sa may Baho de Masinloc. Problema nung uhulihin na yung aarestohin ng mga tol, biglang nagdatingan yung mga warship ng China. Doon nga nagkaroon ng standoff sa pagitan ng Pilipinas at ng China sa loob ng ilang buwan yun mga tol. Hanggang sa nagpumagit na Amerika, nagkaroon ng kasunduan daw. Sige, parehas aalis. Kaso Pilipinas lang ang in good faith umalis. Nalin lang tayo ng China and Amerika, wala naman ding ginawa, di ba? China hindi umalis. So, umalis man sila pero bumalik din sila pag-alis ng Pilipinas. At mula noon mga tol, hindi na tayo nakabalik dito sa may Baho de Masinloc. So ang ginawa ng Pinoy administration kaysa makipag-stand off tayo sa kanila dahil nung mga panahon na yon mga tol, alam din ng ating gobyerno kung ano ang kapasidad lang at kapabilidad ng ating mga kasundaluhan. Minarapat na lang nilang daanin sa legal na pamamaraan, 'di ba? Inakyat natin 'yan sa Permanent Court of Arbitration. Inarbitrate natin 'yan. Ang problema mga tol, hindi naman sumipot ang China, hindi nga sila nagpadala ng representative nila. 'Di ba? Talo sila. 'Di ba? Pinawalang visa mga tol yung kanilang claim. At wala naman talagang visa 'yon. Doon pa lang sa 1982 UNCLOS wala nang visa 'yun 'Di ba? Di doon pa kaya sa Permanent Court of Arbitration. Ngayon, ayaw kilalanin ng China 'yon. 'Di ba? Hindi daw 'yun valid. Void, sabing ganoon. Kumbaga, baliwala yan, international lang yan Ang problema international law, wala namang international police na pwede sana magpatupad ng kanilang hatol. Eto hatol, binigay sa Pilipinas. Sakto. Naging presidente si Duterte, mga tol, 2016. Akala natin talagang eto na, matapang tong presidente natin ngayon. Pucha, papalagan talaga China nito. Diba? Sabi pa ni Duterte noon, sasakay ako ng jet ski. Diba? Do whatever you want to do with me, sabing ganun. Ayun na, nung naupo na mga tol, naging tropa bigla si Xi Jinping. Naging tropa bigla. At mayroon pang joke-joke na kung gusto nyong gawing probinsya ang Pilipinas, sige, gawin yung probinsya ang Pilipinas. My goodness, ayun na. Diba? Humiwalay tayo sa Amerika pero tanong, binitawan ba ng China yung claim nila dito sa Baho de Masinloc? Hindi naman. Nalin lang na naman tayo mga tol. Eto na, pumalit. PBBM, pumapalag pero same as before mga tol, hindi pa rin natin kayang makipagsabayan sa kanila. Kasi from the longest time, hindi naman nagbago yung ating bansa, napapalibutan tayo ng tubig, pero bakit kaunti lang yung barko natin? Bakit konti lang yung warship natin? Bakit konti lang yung Coast Guard natin? Mula pa naman nung unang panahon, ganito na structure ng bansa natin, napapalibutan tayo ng karagatan. Di ba dapat mas marami tayong barko at eroplano dahil malawak ang ating binabantayan? Ano nangyari? Tapos yung ngayon, yung mga sundalo natin, nagmamakaawa pa para sa budget nila. Gustong bumili ng missile, gustong bumili ng eroplano, gustong bumili ng F-16. Pinayagan na tayo ng Amerika makabili ng F-16. Ang problema, cancel muna, postpone muna. Bakit? Walang pera. Nakakalungkot, di ba? Tuloy natin. Si Senator Ontiveros naman, iginiit na dahil sa tumitinding karahasan ng China, dapat pabilisin na ng pamahalaan ang defense treaty negotiations ng Pilipinas sa mga bansang may kaparehong pananaw. Dapat din anyang samahan ng mas maraming Coast Guard personnel at vessel ang mga Pilipinong mangisda at hindi sila dapat hayaang mag-isa at walang proteksyon. Habing ganun, no? More Coast Guard personnel and vessel must accompany them to the West Philippine Sea. Lagyan na ng malinaw na budget at sapat na suporta ang ganitong inisyatibo. Sabing ganun ni Senator Risa.
bigyan na daw ng malinaw na budget. Pati budget ng Coast Guard mga tol, kailangan pa rin ipagmakaawa. Yun ang nakakalungkot mga tol. Yung budget na gagamitin para sa pagtatanggol sa atin at pagbabantay ng ating soberanya, kailangan pa nilang ipagmakaawa. Samantalang mga kapatid, yung mga pondo, di ba? Yung mga insertion, yung mga pondo, flood control project sa isang lugar na hindi naman flood prone area, nakakakuha ng malaking budget. Mas malaki pa nga yung budget na nakukuha ng mga lugar na hindi naman flood prone area. Ibig sabihin, hindi naman binabaha, pero meron silang flood control project na mas malaki pa kaysa doon sa flood prone area na mga kilalang lugar na binabaha. Nakikita ninyo mga tol kung anong klaseng, 'di ba? Kung anong klaseng, ay naku po, ang hirap na lang talaga magsalita. Tapos yung ating mga Coast Guard, ating sandatahang lakas, kailangan pa nila talagang ipagmakaawa yung budget nila tapos kakaltasan pa. Ay naku po. at vessel ang mga Pilipinong mangisda at hindi sila dapat hayaang mag-isa at walang proteksyon. Kailangan din anyang patatagin ang lahat ng maritime at defense capabilities sa lalong madaling panahon. Giit pa nito, hindi maaaring manatiling hindi handa habang patuloy na inilalagay sa panganib ng China ang buhay ng mga Pilipino. Rosalie Coz, Diba? Kung mapapanood natin yung mga pondo ni ganito, budget ni ganito, insertion na ganito, ang bilis nakakalusot mga tol eh. Ang bilis nakakalusot, 'di ba? Tinuturo nila si Zaldico, ang pinaka mastermind ng lahat. Oo, nagpasok na insertion si Zaldico. Dadaan niya sa Speaker of the House eh. Hindi niya ba alam 'yon na may mga insertion si Zaldico? After nun, mga tol, pipirmahan ng presidente yan, babasahin niya yan. Hindi niya ba makikita na may mga insertion na ganyan? Ay nako po. Tapos eto ngayon ang nangyayari sa atin, mga tol, binubuli lang tayo nitong China. Ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel T. Peace out.